Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman o ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong mga bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Hello po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating mga nasa OFW. Ayan mga kababayan, and ito na po ang nangyayari ngayon. Inuuna pa, usigin ang mga wala namang katuturan. Okay? Bakit hindi nyo na lang bigyan ng pansin dyan sa kamara na usigin ang mga korupsyon at itong mga ghost project ng flood control mga kababayan, at inuna nyo pa si Miao. Nakakaya naman sa taong bayan na ito po ang inyong inuuna pa. May mga may mga natatakot ba? At mayroon bang dahil ito ay nagpapahayag na itong si Miao natatakbo bilang isang governor ng Cavite. Ayan mga kababayan. At ito na nga mga kababayan, nakakahiya po sa mga colleagues ng kamera ay talagang pinaglalaban nila itong si Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite mga kababayan. Tungayan po natin mga kababayan. Nakakahiya kayo. Okay. I recognize. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ayan po mga kababayan, natunghayan po natin ang congressman ng Batangas na si Libisti mga kababayan. Maanghang po ang kanyang salita. Okay? Mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo pala mga kababayan. Diba? Tama nga naman mga kababayan. Big na big yes ako. Thumbs up na thumbs up. Bakit unahin nyo pa si Kong Barsaga na bigyan kaagad ng pansin? Ang dami pong anomalya sa panahon ngayon at inuusig na nga po ng taong bayan, pero nagawa nyo pa rin talaga unahin ito. Hindi ba pwedeng lutasin muna ang mga nauna? Di ba? O sadya bang itatakip nyo lamang ito? Kasi mahilig tayo sa pananakip mga kababayan. So dito ngayon, lahat po ng mga nagno, mabuhay po kayo, mga sir.
Dahil nakikita nyo, dahil ang ginagawa naman talaga ni Kong Barsaga ay expression lamang. Okay? Nag-i-express lamang siya. May mali ba? May mali ba? Para sa akin, wala. Tama nga na hindi dapat kayo magiging balat sibuyas dahil kayo ay mga public servant. Lalo na dyan sa taas. Magagawa ba yan? Kung walang nag-utos, unahin yan? Unahin pa talaga. Ang mga maling, ang mga mali, yung pa ang ihuhuli nyo. Di ba dapat harapin ang dapat mga katanungan ng taong bayan? Sagutin. Harapin, sagutin ang mga katanungan ng taong bayan. Dahil kitang-kita na po, pero ito pa rin ang inuunan nyo. Salamat po, Congressman Libisti. Next, ito mga kababayan. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Marcoleta for Yan. his explanation of his vote. Honorable Marcoleta. Marcolita, Honorable Marcolita. Mabuhay ka. Bana Chair. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barsaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted, "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barsaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Bloc na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Berador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gaano man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barsaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Tama po, agree po ako dyan kay Congressman
Marcolita, mga kababayan. Dahil nga nakasentro ang mga sinasabi habang nagsasession ay talaga nagsisilpi itong si Congressman Barzaga at inaano niya yung corruption, mga kababayan. Okay? 'Di ba? So ayaw nila pag-usapan, ayaw nitong mga ito na magsasalita si Kong Barzaga against dito sa administration. Napaldo-paldo na nga ang ninanakaw diyan sa mga ghost project ng flood control, mga kababayan. Bilyon-bilyon na po, trilyon na po ang halaga, mga kababayan, sa panluluko sa ating mga kababayan. Okay? So ngayon, ayaw nilang pag-usapan at gusto nila na walang sasalungat na ninuman na mga kongresista dito sa mga corruption, mga kababayan. Okay? So hindi na tama talaga ito. Alingaw-ngaw, ika nga ni Congressman Marcolita. Tama. At that is freedom of speech, mga kababayan. Nasa batas po yan ay 1987 Constitution, mga kababayan, nakasaad na po yan, mga kababayan. Even, pag nagsisigaw tayo, ipagsigawan natin na Marcos resign, wala na po tayong kaso dyan. Sila ay nasa publiko, sila ay public servant, wala tayong dapat ikakaso sa atin. Okay? Next, eto, mga kababayan. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Congressman Nazal to give his explanation of his vote. Congressman, Honorable San Fernando is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This code serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question what really is an ethical behavior. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga. Kung saba ay karapat-dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House. At a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution, it is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Majority Leader. Tama po, mga kababayan.
bakit po tanggalan nyo ng credibility na hindi naman kayo taga Cavite. Hindi naman kayo taga Dasmariñas, Cavite. So, sa makatuwid mga kababayan, ayaw lang nila na may kakalaban sa administration. Na sinabi nga ni Sir Congressman, na massive corruption. Kita nyo, massive corruption na. Mismo. Ayon dito kay Sir, nagsalita na massive corruption mga kababayan. Inuulit ko lang. Iniiko ko lang. No? Di ba tayo nahiya? At mismo, tatanggalan nyo ng kredibilidad ang congressman ng Dasmariñas, Cavite? O sadyang mayroon talagang nasa likod? Dahil ito nga, uulitin ko mga kababayan, dahil ito ay nagsasalita na si Congressman Kong Miao ay lalaban siya bilang gobernador, mga kababayan. Nako, alam na natin, mga kababayan, kung sino ang kanyang makakalaban. Diba? Nagiging issue yan. Nung sila ay inatasang ng mga executive secretaries. Diba? Napakamainit pa kung sino ang nasa likod ng pagpaalis kina dalawang secretaries, executive secretary, mga kababayan. Nako, yan nga sinasabi natin. Na talagang may nagmanipula talaga dito na unahin pa si Kong Barsaga sa dinami-dami ng hindi pa malulutas na korupsyon, ghost project ng flood control. Billion, trillion po ang halaga. Hindi pa mapapaliwanag. Ika nga yung mga press release nga kanina, mga tanong na mga reporter, no? Na about dun sa na ang kinakakasuhan ay mga lamang, mga sap-sap, dilis at sap-sap lamang. Wala pa yung pating at saka ano pa yon? Wala pa yung mga pating, mga malaking isda, wala pa. Ito pa unahin nyo. Grabe, no? Okay, tuloy. Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Bong Sunday. Honorable Bong Sunday is Ay, hereby tama. recognized. Mr. Si Speaker, Bong distinguished Suntay. colleagues, ang boto ko ay nakaugat sa malinaw at tahasang proteksyon na ibinigay ng konstitusyon. Proteksyon na hindi natin maaaring baliwalain dahil lamang hindi natin nagustuhan ang pananalita ng isang kasapi. Mhm. Ang boto ko ay nakaangkla sa pinakamamahal na kalayaan na pundasyon ng ating saligang batas. Tama. Nakaukit sa Article 3, Section 4, under Tama. freedom of speech, Yes. na nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ito ang pundasyon ng lahat ng demokratikong lipunan. Its shield is broad and its protection is deep. It extends even to speech that is sharp, incendiary, or inflammatory. Constitutional protection is not limited to speech that is polite, convenient, or comfortable. This freedom is not ornamental. It is the lifeblood of a democratic discourse. The very air that allows truth to move, compete, and ultimately prevail in the marketplace of ideas. In every Congress, in every era, disagreements, mabigat man o masakit, ay mangyayari. Mhm. But our duty is not to silence discomfort. Yes. Our duty is to allow debate to permit critique and to safeguard the right of each member Yes. to speak without fear that dissent itself becomes punishable. Totoo, the circumstances and expressions involved fall short of decorum expected in this House. Hindi natin
kinukonsinti ang pamamaraan o pagkasabi. Hindi natin tinatanggal ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng salita. Ngunit, falling short of decorum does not remove constitutional protection. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. Correct. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para paliitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcome, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no. To uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker. Yan po, mga kababayan, ang ganda po ng paliwanag ni Bong Suntay, mga kababayan. Okay? So, hindi talaga dapat nyo unahin ito dahil a part of freedom of speech lamang po, freedom of expression lamang po, tas bigyan nyo ng matinding kahulugan kaagad-agad. Yan tayo. Naging balat sibuyas na rin ang pinakamataas dyan, mga kababayan. Para lang, pilayan agad. Nako naman talaga, mapanghalata naman ito na bigyan nyo kaagad ng ultimatum. Hindi nyo muna usisain. Hindi nyo muna siyasatin ang mga pagsasabi kung talagang ito ba ay karapat-dapat na tanggalan ng privilege o sirain ang kanyang credibility, mga kababayan. Okay? Ayan, next. Speaker, I move to recognize the Honorable Robert Nazal for his explanation. Honorable Robert Nazal is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, my esteemed colleagues. While I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects two deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate, crass, and unbecoming of a member of Congress, I respectfully submit that the proposed 60-day suspension is grossly disproportionate to the offenses alleged. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. Second, voting no does not mean condoning his acts.
It is instead a principled affirmation that fairness and due process are indispensable. The resolution before us does not specify the precise acts for which Representative Barzaga is to be sanctioned. Without such clarity, how can he meaningfully defend himself before the entire House? The most basic tenets of due process require that any member must be informed of the specific statements or posts deemed punishable before the harshest penalty, short of expulsion, is imposed. If this House demands accountability, then we must likewise ensure fairness. Otherwise, we undermine the very integrity we claim to protect. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. Okay. So, yun mga kababayan. Talagang ipinaglalaban nila itong nagsasalita si Congressman Barzaga, mga kababayan. Okay? Salamat sa inyo sa pagtatanggol nyo kay Congressman Barzaga, mga kababayan. So, wala lang iba talaga dapat, mga kababayan. Bakit hindi nyo nga naman ipaubaya sa bayan ng Dasmariñas, Cavite na sila naman ang bumuto diyan kay Congressman Miao, mga kababayan. Okay? So, ano ba ang purpose nyo na unahin nyo pa ito mga ethics committee? Bakit hindi nyo unahin ang flood control project, ghost project? Ang laki po ng halaga, billion, trillion, mga kababayan, ay isinansantabi nyo. No? So, hindi na yata ito karapat-dapat na bigla na lamang, ano ba ito? Diversionary tactics? O talagang meron lang nag-uudyok dito na para masira itong si Kong Barzaga dahil ito ay nagsasalita na tatakbo ito bilang gobernur ng Cavite. Tama ba? Mga kababayan, wala akong binabanggit na pangalan. Baka nga naman, mga kababayan, na itong sistema na ito ay diversionary tactics, mga kababayan. Okay? Hindi na natin lingig sa ating kaalaman at lumalabas na po na lately lang, mga kababayan, talaga nangyayari itong pagkawala o pagkaalis na lang sila Executive Secretary Bersamin at yung isa pa, mga kababayan. Okay? Maliwanag na ito ay mayroon talagang nagpo-post dito na ito ay kailangan husgahan. Tama nga naman.
Bakit hindi na lang ipaubaya sa bumuto sa kanya, sa kanyang distrito? Sila dapat ang husga, hindi yung ibang mga taga-ibang distrito. Okay? Maliwanag tayo mga kababayan. Sana po naintindihan nyo ang ating reaction ngayon.